Mga kapuso, narito na po tayo sa episode 6 ng Asawa ng Asawa Ko, araw ng Martes. Bigla nga nagising itong si Jordan dahil nga alam niya na para bang merong masamang nangyari kay Christy at tuluyan na nga nabaril itong si Christy kaya sumubsob ito sa may kalsada. Ngayon tinatanggal ni Jordan yung mga aparatong nakadikit sa kanya at hindi nga siya makalakad kaya napasubsob siya sa may sahig. Ngayon pinipilit niyang tumayo hanggang sa nadatnan nga siya ni Shaira sa ni Jeff. Sabi niya, bitawan niyo ako, kailangan ako ng asawa ko, ililigtas ko siya, kailangan ko siyang puntahan. Nagpupumilit siya. Ngayon dumating bigla si Leslie. Sabi niya, Leslie, mamaya na lang pwede ba? Hindi, meron akong balita sa inyo, kailangan panoorin natin ang balita sa telebisyon. Naimasmasan si Jordan. Ngayon ang ayon nga sa reporter, magkakaroon daw ng update ang mga pulis ukol nga sa mga na-rescue ng mga bihag mula sa kalasag. Magbibigay daw sila ng panibagong update. Ngayon nagpupumilit si Jordan na pupuntahan daw niya ang asawa niya. Sabi nga ni Jeff, Kuya, Tol, kailangan mo muna magpagaling bago tayo doon pumunta. Samantala, ang ilan sa mga miyembro ng kalasag ginagamot, kabilang nga rito si Bakulaw na may sugat. Samantala, ang ama ng kalasag na si Ka Jaguar namatay, kaya nagdadalamhati ngayon si Leon. Galit na galit siya at tinatanong niya kung sino ba raw ang may gawa nito, kung bakit pinabayaan at nadamay ang kanyang ama, bakit pinatay. Sinisi niya yung isang miyembro, sinuntok niya. Ikaw, bakit mo pinabayaan si tatay? Sinaway siya ni Sawa. Sagit lang, Leon, wala naman may ginusto nito, kaya huwag mong isisi sa mga kasamahan natin ang galit mo. Walang may ginusto ng pagkamatay ni Ka Jaguar. Ngayon sinisi ni Leon ang anak niya si Billy. Ikaw, diba sinabi ko naman sa'yo, bantayan mo yung bihag, bakit nakawala si Christy? Ngayon kinuusap siya ng isa niyang kasamahan. Leon, magkakampi tayo dito, hindi tayo magkaaway dito. Samantala, inasikaso na nga ni Jeff yung release papers ni Jordan at makakalabas na nga siya ng ospital. Sinasaway pa rin siya ni Shaira na sabi, sigurado ka na ba talaga, Jordan? Baka hindi pa kayanin ng mga sugat mo. Kaya kong tiisin ang sugat na to, Shay. Alang-ala na sa asawa ko. Ngayon, pinuntahan agad siya ni Carmen at galit na galit. Pinaghahampas siya at sinampal siya ng malakas. Kasalanan mo to, Jordan. Sana hindi ka na lamang nakilala ng anak ko. Sana hindi na kita pinayagan nung gabing yun, nung honeymoon ninyo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, nangako ka sa anak ko, sa akin, na pangangalagaan mo si Christy, pero napako lahat ng mga pangako mo. Nagsisisi ako at nakilala ka pa ng anak ko. Kasalanan mo to, pinaghampas siya, sabi ni Jeff. Hindi ho yan makakatulong sa inyo, sabi ni Jordan. Tita, sorry po, walang magagawa yung sorry mo, sabi ni Carmen. Sabi naman ni Shaira, Tita, tama na ho yan, wala akong may ginusto ng lahat. Ngayon talagang nangihina na si Carmen. Sabi niya, papaano kapag namatay ang anak ko? Hindi kita mapapatawad, yun ang sinabi ni Carmen. Nangihina na siya habang yakap-yakap siya ni Jeff. Samantala ito naman si Alakdan. Leon, huwag ka namang mag-alala, panalo pa rin tayo dahil nakuha pa rin natin yung 80 million na ransom for money. Binibilang niya, sinusuri niya. Yun pala, peke, play money lang. Saka yung likuran ng pera, yung printed, is puro papel lang. Wala stick. Diloko tayo ng congressman na yun. Peke ang lahat ng to. Walang iya sila. Dinoble cross nila tayo. Kinagis ni Leon yung maleta na punong-puno ng papel. Nagwala talaga siya. Sa ngayon, sabi niya, nasa ng bihag, yung nga si Christy. Kinuha niya yung yung parang gunting, di ba? Dahil nga puputulin niyo yung daliri nga ni Christy. At ito na nga, nandito na nga sila sa media conference. Binalita ng mga kapulisan na ayon nga dito kay congressman, kasama niya yung 2 foreign nationals. Ngayon, meron daw silang 3 na naligtas nga. Sabi ni Carmen, sana kasama dyan si Christy. Ngayon sabi ng reporter, pwede nyo po bang pangalanan yung 3 na rescue? Ngayon sabi nga nung pulis, nabanggit niyo yung 3 pangalan. Sabi naman ni Jordan, nasan yung asawa ko, si Christy Manansala? Ngunit ayon po sa report ng mga kasama namin pulis, hindi na ho nakita pa ang katawan niya. At napag-alaman din po namin na sa lugar na yon ay nabaril po si Mrs. Christy Manansala. Sabi ni Leon, hindi ako naniniwala
Sana naghanap kayo. Sana hinanap nyo ang katawan niya. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang katawan niya. Sabi-sabi nyo lang yan. Sabi naman ni Shaira, Jordan, maaring makinig ka na lang sa kanila. Maaring tama sila dahil ginagawa nila na maayos ang trabaho nila, samantalang si Carmen umiiyak dahil hindi rin siya naniniwala na patay na yung anak niya. Ngayon talaga nagwawala na tong si Jordan, no? Dahil nga hindi nga sila makapaniwala, samantalang itong si Shaira ngumingiti, 'di ba? Parang demonyo. Lumuluwa siya kunwari at inihatid na nga niya si Jordan sa kanyang tinutuluyan. Alam mo Jordan, nandito lang ako para tulungan ka. Alam mo Shai, nagigilty nga ako kasi nandito ka. Inaalagaan ako. Sa kabila na nangyari, alam ko nadamay ka sa amin. Alam ko marami kang traumang natamo. Alam mo ba Jordan, na magpasanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin yung nangyari, yung pang-hostage sa atin. May takot, may kaba pa rin akong nararamdaman, pero okay lang. Kasi nakaka-relieve naman yun dahil kapag kasama kita, pakiramdam ko ligtas ako. Ngayon, umalis na nga tong si Shaira kasi nga matutulog na nga tong si Jordan, magpapahinga na. At paglabas niya ng kwarto, tinawagan niya agad si Kuya Leon niya para makibalita kung totoo nga bang patay na ba talaga si Christy. Hello Kuya, alam mo na siguro kung ano itong itatanong ko. Ano, patay na ba talaga si Christy? Talaga lang, Shai? Yan pa talaga itatanong mo sa akin? Kung patay na ba yung babaeng bihag ko? Samantalang patay na si tatay, patay na ang tatay natin. Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba nag-aalala? Alam mo Kuya, mula noon, kalaban naman talaga ng gobyerno ang kalasag ang mga rebeldeng kagaya nyo. Kaya ganun na rin naman ang kahinatnan nun eh. Alam ko rin naman na hindi na rin makakaligtas si tatay. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Patay ba si Christy? Sabi ni Leon. Oo, patay na siya. Ano, masaya ka na? Yun lang naman ang gusto kong makuwang sagot. Ayos to. Nagtagumpay tayo sa plano natin. Wala na rin manggugulo sa amin ni Jordan dahil patay na rin si Christy. Ngayon binaba niya na yung telepono. At kinabukasan, pinatawag sila, sabi ni Jordan, Sir, pinapatawag niyo raw po kami. Meron po bang panibagong update tungkol po sa asawa ko? Meron po. Meron po nag-iwan dito ng box sa amin. Mula po dyan sa may beach. Yung box po na yan, meron po dyan liham na para daw po sa inyo. Galing po yan sa kalasag. At sa tingin ko, gamit po yan ng asawa ninyong si Christy Manansala. Binuksan ni Jordan at nakita niya daliri na may suot-suot na singsing. Biglang natakot si Carmen, nag-iiyak na, hindi niya nakinaya. Ganun din si Jordan, binalik niya agad yung kahon. Hindi ako naniniwala. Wedding ring niya na asawa ko. Pero hindi ako naniniwala, daliri niya yan. Sabi naman ni Jeff, tumawag ba sa inyo yung miyembro ng kalasag? Humingi ba ng ransom for money? Wala ho sir. Yan lang po talaga yung gamit na iniwan niya dito at nalikom po namin agad. Ngayon, hindi pa rin naniniwala si Carmen. Sabi naman ni Shaira, Jordan, matibay na ebidensya na to na nagsasabi patay na si Christy. Hindi ako naniniwala. O di tayo magsagawa ng DNA test. Maaring isinuksok lang niyang singsing na yan sa daliri ng ibang tao. Tapos kumuha sila ng putol na daliri at pinadala rito. Sige ho sir, maghintay lang po kayo ng resulta. Magsasagawa po tayo ng DNA test. Samantala, minamasdan ni Jordan yung litrato na mag-iina niya. Sabi niya, kabata-bata pala na anak natin na si Tori. Tapos, lalaki siyang walang kinagis ng ina. Hindi pa rin ako naniniwalang patay ka. Love, mahal na mahal kita. Kinumpod siya ni Shaira. Jordan, para sabihin ko sa'yo kahit anong mangyari, nandito lang ako, handang tumulong sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. At kung kailangan mo na makakausap, handa ako makinig sa'yo. Siguro is time na Jordan para maniwala ka na sa katotohanan. Ayoko lang na umasa ka sa false hope mo. Hindi Shay. Pakikinggan ko pa rin sinasabi ng isipan ko. Dahil naniniwala ko na buhay pa rin si Christy magpasa hanggang ngayon. Samantala sumunod na araw, eto na. Lumabas na nga yung DNA test result. Alam ko minani obra lang to eh. Sabi nga ng pulis, positive. Talagang yung DNA test result nanggaling mismo sa daliri at sa gamit mismo ni Christy Manansala. Siya nga talaga yung bangkay na nakita nga nila, yung daliri nga na nasa loob ng kahon. Hindi pa rin maniwala si Jordan kasi nga
hindi pa rin talaga natutuko yung katawan niya. Sabi niya, trabaho niyo to eh. Dapat nagre-rescue na kayo. Dapat kumikilos na kayo. Ano, sa isang bihag, hindi kayo kumikilos? Dahil ba utos ito ni congressman ng gobyerno na wag na kayong kumilos? Sabi ng pulis, no, hindi ho kasi kami makakilos hanggat wala ho ng utos ng nasa itaas. Sabi naman ni Carmen, ayoko sana sabihin to pero ito lang masasabi ko. Hindi kami makapolitikong tao tapos gagantuhin nyo lang kami, babaliwalain nyo na kami. Talaga natutulog ang gobyerno, yan ang sabihin nyo, sabi ni Jordan. Kung ayaw nyong iligtas ang asawa ko, ako na mismo mag-isa ang aalis. Jordan, saan ka pupunta? Pinuntahan siya ni Jeff, Shaira, saka ni Carmen, sinundan siya. Sabi ni Shaira, Jordan, ano ka ba? Sige, sabihin na natin lulusob ka doon na mag-isa. Ang tanong, wala kang armas, hindi nga ikaw marunong gumamit ng baril, saka armado yung mga kalasag. Kayang-kaya ka nilang patayin at hindi mo pa rin alam kung anong lokasyon nila. Paano mo maliligtas si Christy, ha? Ngayon sabi naman ni Carmen, Jordan, alam ko. Gagawin mo ang lahat para iligtas ang anak ko. Na-appreciate ko yung kaya nagpapasalamat ako. Tama nga sila. Hayaan na lang natin na magbigay ng update ang mga otoridad dahil sila mismo ang may karapatan nito. Ngayon nakita nga ni Jordan si congressman at tinawag niya ito. Pasakay na nga ng sasakyan. Congressman, inaawat siya ni Jeff, saka ni Shaira, saka ni Carmen. Sabi ni Shaira, pasensya na ho congressman. Kung naistorbo ho kayo. Congressman, kailangan ko ho kayong makausap. Sabi naman ni congressman, teka, namumukaan kita. Ikaw yung asawa ng isa sa mga bihag. Opo, ako nga po. Naparito lang po ako para makiusap sa inyo dahil alam kong kayo lang po makakatulong sa amin para po magsagawa pa ng rescue operation at mahanap ang asawa ko. Pasensya ka na. Hindi na kita matutulungan. Bakit po congressman? Alam niyo po ba kung saan po yung lokasyon ng mga rebelde tumangay sa asawa ko? Hindi ko alam kung ano yung eksaktong lokasyon namin dahil nakataklob ang ulo ko. Hindi ko alam kung saang lugar nila ako dinala, kung saan parte ng gubat. Puro dilim ang nakikita ko. Pero merong video yung kasamahan ko, yung isa sa mga tauhan ko, at nakunan doon ang pagkakabaril sa asawa mo. Oo, nakita ko, nabaril talaga siya. Kaya naniniwala akong patay na ang asawa mo. Samantalang si Leon, inaalam pa rin yung sarili niya investigasyon. Tinatanong niya si Sawa kung sino ba raw ang bumaril kay Christy. Sabi ni Sawa, maniwala ka Leon, hindi ko talaga alam kung sino bumaril sa kanya. Sige na, makakaalis ka na. Ngayon si Christy nagwawala. Ayan no, meron pa siyang benda. Kagagamot lang sa kanya. Sabi niya, pakawalan mo ko. Pakawalan niyo ko. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin araw ng Miyerkules, episode 7. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Asawa na Asawa Ko and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.